Tapos ito yung labas. Yan yung sinaunang bahay oh. Yan, makukulay siya mga kabayan oh. Back to reality na naman tayo. Trabaho na naman tayo dito sa malamig na lugar. Nagiyelo dito yung mga sahig. Ito yung sahig natin oh. Yan, madulas ito mga kabayan. Bang! I-zoom natin na yun. Mga building na yan. Tapos hanggang dito yan oh. Hello, good morning po mga kabayan. So ngayon back to reality na tayo. Mag-uumpisa na yung trabaho natin ngayong umaga. Umaga dito, araw ng Lunes. Tapos alas 5:30 ng umaga. Medyo malakas-lakas yung hangin. Nakasuot na tayo ng full gear mga kabayan no? Makakapal na jacket, sapatos at saka yung pambaba natin. Ayun, pupunta na tayo mga kabayan doon sa may sasakyan. At yung asawa ko na yung mag-aalaga ngayon sa mga bata dahil wala pa namang pasok yung asawa ko. Ito mga ice dito. Ito yung delikado pag nahulog mga kabayan, matusok sa ulo mo. Mga ganyan oh. Ganyan sa itaas. Ayan. So ito yung paligid natin alas 5:30. Ang asawa ko mga kabayan, anaantay niya pa na ma-enroll yung anak namin na panganay sa school. Pero yung pasok kasi dito sa school mga kabayan sa August pa. So baka August pa makatrabaho yung asawa ko. Tapos yung sa daycare mga kabayan, doon kasi siya nagtatrabaho. Dalhin niya lang yung bata doon sa tinatrabuhan niya yung maliit. Ito mga kabayan, sinasabi ko delikado pag nahulog sa ulo mo sa mga matataas na building. Tusok talaga yan kasi matigas yan, hilo yan oh. So ito nagtusok-tusok dito. So alas 5:30 mga kabayan, medyo malakas-lakas yung hangin. Tingnan natin yung sasakyan dito kung natanggal na ba yung snow dito. Kasi minsan mga kabayan, may mga tagalinis dito sa labas, naglilinis naman nila dito. Pero pag hindi, ako maglilinis dito. So hindi ko pa natanggal yung sasakyan ko mula itong nakaraan. Ayan nga, parang hindi pa talaga nalinis. So parang ako pa talaga maglilinis ito para makaalis tayo mga kabayan. So medyo mahaba-haba pa itong proseso na to. Ayan o, parang tumigas na. So hindi tayo makadaan dahil may nakaharang din dito na sasakyan o. Mahirap. So gawan ko na lang itong paraan mga kabayan. Lilinisin ko ito muna. Napakalamig. Hindi natin kinaya dito yung pag-uhukay dahil napakaraming snow. So tatawag na lang ako dito ng kakilala ko sa company. Magpahila na lang ako. Ito po yung nangyari ngayon. Kasi hinukay ko na mga kabayan. Ang problema, napakakapal talaga ng snow. So hindi talaga siya makaalis. Ayan o. So ito yung hinukay ko dito. Kaso lumulutang lang siya at bumabaon pagka pinirasa ko siya. So tatawag na lang ako ng kakilala ko sa company. Magpahila na lang ako. Dahil nakakapakapal ng snow dito. At matagalan ako dito. Hindi na ako makatrabaho. Gawa nito. Ayan. So ito yung pinala ko kanina oh. Ayan, tinutulungan nila ako makabayan. Ito dito kasi hanggang doon. Sobrang lalim doon oh. Mabuti tinulungan ako nito. Ayun, sa wakas mga kabayan itulak na din namin itong sasakyan ko mula doon oh. Grabe, mga isang oras siguro mga kabayan mahigit yung aming tulak-tulak tapos sinuhukay namin. Mabuti mga kabayan, mababait yung kasama ko ng mga Danish. Tinulungan nila ako dito oh. Grabe, walang kaarte-arte talaga yung mga tao dito. Dito kanina yung sasakyan ko, tingnan nyo makakapal ng snow. Kasi magtatawag pa kami ng tagalinis mamaya pa to. So papasok na ako. So isang oras talaga mahigit mga kabayan. So ito na yung sasakyan ko. So punta na ako sa trabaho. Pinawisan ako mga kabayan kahit malamig. Pinawisan ako mga kabayan kahit malamig oh. Tingnan mo yung ulo ko basa sa pawis dahil nga sa sobrang tulak-tulak namin dito. Mabuti na lang mabait yung mga kasama ko mga kabayan. Sila naman nag-offer na tulungan ako kasi nakita nila ako nagpapala tapos nagdadrive madulas. So sabi nila kung gusto nila ko daw tulungan daw nila ako. Kaya sabi ko pwede nga tulungan mo ako. Yun nga, nakalabas tayo. So dalawa sila tumulong sa akin, malalaking tao. So yung mga kabayan, ako ipapasok sa trabaho at sobrang pagod ako. Grabe, sobrang bigat kasi ng sasakyan, dulas basta mag-snow. Dito muna tayo sa gasolinahan mga kabayan, magpa-diesel tayo. So titingnan natin kung magkano na yung presyo ng diesel. Baba tayo mga kabayan, i-check natin kung magkano yung presyo ng diesel, yung per liter. May times yun sa 8. So ito mga kabayan, 5.15 Danish kroner per liter. Or nasa 40 pesos mga kabayan, o 41 pesos yung isang litro. So mura na mga kabayan, 41 pesos yung isang litro. So pa-diesel muna tayo. Nasa
40 liters mga kabayan yung napakarga natin dito sa sasakyan. Tapos yung presyo na ay nasa 204 Danish kroner or nasa 1,600 pesos. Kasi 8 pesos yung 1 Danish kroner. So kung 200, 2 times 8, 16. So nasa 1,600 Danish kroner, no? Yung 40 liters dito na diesel. So mura na mga kabayan, no? Kumpara sa Pilipinas. So ngayon mga kabayan, pupunta na ako sa trabaho. So ayun mga kabayan, nandito na tayo sa trabaho. So back to reality na naman tayo. So magtatrabaho na naman tayo ng mga ilang taon ito bago tayo makabakasyon naman. So ganito talaga yung buhay. Ayan, ito yung area namin dito mga kabayan, no? Kung saan ako nagtatrabaho. So nasa 45 days ako nawala din dito. So magpi 50 days. So ayan mga kabayan, umiikot ako dahil sarado yung pintuan. So mabuti na lang mayroong kababayan tayong Pilipino dito na nagtatrabaho din nandito sa loob. So pasok tayo dun sa loob ng building. Ayan, so ito yung buong paligid namin. So umiikot ako kung saan dadaan. Dito pala, dito yung bukas. Dito yung kababayan natin. Bay! Kumusta bay? Kita. Yan, nandito na ako sa loob mga kabayan. Ito yung loob na tinatrabuhan ko. Tapos ito yung labas. Yan yung sinaunang bahay, oh. Yan, makukulay siya mga kabayan, oh. Yan. Ayan, ito yung buong paligid natin mga kabayan, no? Napakaliwalas at tagtunaw na dito, spring na siya. Pupunta ako sa Pure, kukuha kasi ako ng gamit. Ayan, so malinis na yung daanan, no? Kita na yung semento. Ayan, samahan nyo ako mga kabayan at pupunta tayo ng Pure at kukuha ako ng gamit para sa trabaho ko kasi walang gamit dun sa site. Ayan, so ito yung Nook Greenland. So grabe yung mga bundok, bato-bato na nagyayelo. Grabe mga kabayan, walang katapusan. Stuck ito. Na-stuck na naman tayo dito. Kasi pumasok ako dito sa Pure. Pumasok ako dito sa Pure mga kabayan, o Pier. Ang problema, ito na naman, oh. Grabe. Wala kasing front wheel drive itong sasakyan na to. Malambot pala yung gilid ng snow. Ayan. So dyan kasi ako kuha ng gamit. Tapos ito nangyari, kahit mababaw lang naman mga kabayan, oh. Parang walang lakas na sasakyan. Wala kasi isang front wheel. Kaya pagka nabaon na, wala na. So hukayin ko naman ito mga kabayan. Oras na naman. Grabe kasi yung daanan dito mga kabayan, oh. Sana hindi na lang ako dumiretso dito. Malalim pala dito. Ayan, hindi ko napansin dito. Napakalalim pala. At saka nagtunaw kasi siya mga kabayan. Kaya nalubog yung gulong niya. Okay lang sana kung hindi nagtunaw. So kukuha na lang muna ako ng gamit dito sa itaas habang nag-aantay ako dun sa kasama ko na pahila ko yung sasakyan na yan. So ito po yung stock room namin dito. Dito nakalagay lahat ng mga gamit kaya na kailangan namin. Yan, akyat tayo dun sa itaas para makita nyo dito kung anong itsura. Ayan, ito po yung Nook Greenland. Ayan po yung mga bahay, oh. Sa itaas po ng mga bato na yan. Marami po ditong mga sasakyang pandagat. So hindi pa nila magagamit yan dahil spring pa ngayon, tagtunaw pa. So hindi pa nag-umpisa yung summer. So yan. Ito yung mga kabuhayan kasi na dito mga bayan ay fishing. So ayan yung mga sasakyan nila. Ina-stock lang nila yan kapag ganito winter, pag may snow pa. Pag summer, gagamitin na yan ng mga tourist. Sinasakyan nila yan. Gumala-gala sila dun sa mga part ng may mga iceberg at mag-fishing. Ayan mga kawan, ito po yung mga gamit namin dito. Kaso natambakan ng snow. So wala talagang kumukuha dito ng mga gamit. So lilinisin ko muna to para makita ko kung ano yung mga sizes. Ayan, ito yung paligid natin. Ito yung mga gamit namin sa construction. Ngayon mga kabayan, nandito na yung sasakyan ng kasama ko. Malakas ito. Tapos ito sa akin, mahina mga kabayan. Pang highway lang kasi itong design na to. Kuhan din ito mga kabayan. Pariya lang to sila, oh. Mercedes-Benz. Tapos ito mga kabayan, nilagyan na dito ng hook. Tapos kumuha pa siya ng extra para ilagay niya ata dito. So malakas ito sa kanya. So ito yung tinatawag ko palagi pag kukuha na ko ng i-stock ako. Ganyan na mga kabayan, mababaw lang naman yun. Kaso ang dulas. Winter tire naman itong gamit ko. Ito yung itsura ng winter tire mga kabayan, oh. Ayan, oh. Ayan, may tusok-tusok yan, winter tire. Pero pag ganito, wala sang front wheel. So hindi niya kaya makaalis talaga. So mababaw lang na to. Ayan, dito na ako dumaan sa likod mga kabayan, no?
Kasi dun sa kabila napakakapal dun ng snow. So dito medyo baba lang to, kaya lang sasakyan natin. So andyan ako kuha ng materialis. Malayo kasi mga kabayan, pagka hakutin ko mabigat yung kakarga natin. Yung ganito yung daanan dito. Napakakapal ng snow. Ayun mga kabayan, yung kasama ko mga kabayan, na-stuck din sila, kaya hihilain ko sila. Ayan mga kabayan, na-stuck din yung sasakyan nila, pinahila. Ayan o, lumubog. Walang mga front wheel kasi. Front drive yung tawag nun. Bang. Likit ka. Likit tayo. Kinain na yung snow. Ito yung sa akin, tapos yun sa kanila. More! Bang! Ano? Ayan. Ayun. Malapit na. Almost. Bang! Oh. Naputol ang tali. Malutong lang kasi yung tali. The rope is not good. Maybe we need the other rope. Try. Ayan, parang maputol yung tali. Ayan kasi yun, bumauna. Oh, almost. One more. Oh God. One more. Ah. Okay. So ayan mga kabayan, pabalik na tayo dun sa trabaho. So wala pa tayong nagagawang trabaho. Kasi nga gawa nitong na-i-stack tayo dito. At itong kasama ko din mga kabayan, tatlo sila oh, magkasama sila sa isang sasakyan. So mabuti na lang nandito din ako, hindi pa ako umalis. So natulungan din natin sila. Ito po yung mga bahay sa gilid mga kabayan oh. Ayan, mga bagong gawa na po yan. Mga ganitong mga building na yun mga kabayan. So napakaganda oh. At yung sikat ng araw mga kabayan, mainit-init na siya, kaya nagtunawan siya. Kaya ito yung mangyayari kapag may snow na mga makakapal, tapos magtubig siya mga kabayan. Ayan, madulas. So ngayon, balik na tayo mga kabayan, pupunta tayo sa trabaho. Daan tayo dito sa tunnel mga kabayan. Ito kasi yung shortcut dito. Ayan, binutasan talaga yan mga kabayan para madaanan. Shortcut papunta sa city. Ayan, ito po yung gilid natin oh. Diyan po sumasakay yung mga tourist at saka mga fisherman. Kasi may mga fishing boat sila at may mga panggala sila ng mga ferry boat. So, ayan mga kabayan, nandito na tayo sa trabaho. So dinala ko na yung mga gamit dito sa loob na tinatrabuhan ko. Dito po ako ngayon magtatrabaho. Ito yung labas natin. Open lang siya mga kabayan. Tapos may mga snow dito. Okay lang naman pag mainit siya, pero pag walang init, medyo malamig. Ito yung gagawin ko. Ito yung cable tray na to. Ididikit ko dito sa mga wall. So ito kada apartment to dito. Ito na yung gamit natin. Tapos ito yung loob oh. Ayan, nag-yelo dito yung mga sahig. Tapos may nagtatrabaho din dito. Ayan oh. Ito yung sahig natin oh. Ayan, madulas ito mga kabayan. Maaari kang mabagok dito pag hindi ka mag-ingat. So ito yung mga apartment na ginagawa namin dito. So trabaho muna ako mga kabayan. Ayan, so umuwi muna ako dito sa bahay mga kabayan, tanghali. Break time naman namin. Dito ako kakain sa bahay kasi nagluto yung misis ko. Tapos ihahatid ko din sila mga kabayan doon sa may munisipyo dahil kailangan i-register na yung dalawang anak ko doon sa munisipyo para mayroon silang record at CPR number. Tara, pasok tayo sa bahay. Hello. Hello. Hello, Papa. Am-am? Am-am be? Uy, am-am. Magbabay man si Maya. Babay. Si Kuya? Naka-ready na. Wow, dami naglalaro sa labas. Yun. Tara, kain na tayo ma.
Kanta? Ayan, pumasok yung asawa ko mga kabayan tsaka anak ko dito sa daycare na tinatrabuhan ng asawa ko. Papakiusapan niya dito kung pwede daw niya dito madala yung anak namin pag nagtrabaho na siya. At dito na din i-enroll yung anak ko na sa daycare mga kabayan. So, ako yung magtatrabaho na din. Ayan. Ito yung tinatrabaho ng misis ko. Ayan, dyan iniiwan yung mga bata na maliliit kapag nagtatrabaho yung mga magulang. Pero yung panganay namin mga kabayan, antayin namin talaga to, i-enroll namin sa may school talaga. Kasi ito daycare lang to eh. Dito lang iniiwan yung mga inaalagaan ng mga bata. So, ayun mga kabayan, no? Hindi maiwasan talaga dito pag nagtrabaho ako sa labas. Pag malamig, lumalabas yung tubig sa ilong ko. Hindi naman sa sipon kasi tumutulo lang siya. Maliwanag pa rin yung kuwan mga kabayan, no? Alas 5. So, ngayon, pauwi na ako dahil tapos na yung oras ng trabaho ko. Pahinga na naman ako mga kabayan, so bukas na naman ako magtatrabaho. Ito yung loob na tinatrabuhan ko. Medyo natunaw na yung mga snow dito. Actually, makapal ito mga kabayan yung nakaraan. Pero ngayon, dahil may init siya, tagtunaw. Ito na yung spring talaga. Sana hindi na siya mag-snow, no? Dahil gusto ko na yung summer. Pero pag summer dito, malamig pa rin. Ayan, so yun po yung mga magagandang bahay mga kabayan, no? Ayan, yan po yung mga makukulay ng mga bahay, mga sinauna dati. So, ngayon, unti-unti na yung nawawala. Yung dito, binaklas na yung dito. Maraming bahay yan dito dati, ganyan din. So, dahil luma na binaklas, tapos papalitan na ng mga high-rise building. So, ito yung mga project ngayon, ganyan, no? Mga high-rise building na siya. Hindi naman siya sobrang taas. Siguro nasa 12 floor lang yung pinakamataas dito. Ayan. So, ito yung building namin dito, nasa 5th floor lang ito. Pero, concrete na siya. Yung dati kasi ay mga kahoy lang siya, no? At saka hindi sa concrete. Yung concrete lang dati ay nasa ibaba lang yung pundasyon. Pero ngayon halos concrete na siya. Pero babalutan niya ng insulation para hindi makapasok yung lamig. O yun mga kabayan, pauwi na tayo ng bahay. Masarap sa pakiramdam kahit pagod mga kabayan buong maghapon. Pero may nag-aantay sa bahay. Ito yung pinaka pangarap ko dati mga kabayan na makapagtrabaho ako, tapos pag uwi ko nandyan yung mga anak ko, asawa ko sa bahay. Pagdating nawawala yung pagod ko. Kaya pasalamat ako dito sa Greenland at sa Panginoon, no, na binigyan ako ng pagkakataon na ganitong trabaho kahit mahirap man, malamig. Ang importante kasama ko yung pamilya ko at ligtas lang, kulang sakit. Medyo matagal din yung tiniis ko mga kabayan na mag-isa lang ako sa abroad. Kasi nga sa Saudi Arabia 6 years ako nagtrabaho. Tapos dito naman mag-3 taon. So halos 9 years na. So ngayon at least kahit pagod sa trabaho, nag-aantay naman yung anak ko doon. So mawawala yung pagod. Basta para sa pamilya mga kabayan, gagawin natin bilang padre de pamilya. Ayan, nandito na tayo sa bahay mga kabayan.